I am with the one and only, yung gusto nila laging may kabate. Sabi na gusto ko ng basket! Diyos ko yung journey ko, puro away. Puro away yung nakita. Pero dahil daw sa'yo, kaya rin tayo number 1 sa rating. Nahuli ka? Oo. Nanghingi sila ng consent form sa magulang ko. Pinorge ko lang din. So, never ako nakilala as mag queen. What did they ask for that question? Alam ko yun, naiyak ako yung parang, yun na yung pagod na. So anong question yun? Bakit banding ka? Naisip nila? Yung sinabihan ako na parang nasa plastic cover ako. Oh, kaya parang ganun yung response. Did you ever felt that you were in the plastic cover? Pag sinasabihan kami... Na ano ba? Pag sinasabihan akong cute ng judges, parang ako nilalabasan. Bakit? Mama, dyan na. Banding na. Ayaw mo? Sabi na gusto ko ng banding! Hi, Alex! It's me, Jazzy Galiaga, and welcome back to my channel! I'm Alex! Andito na naman ako para magbigay ng isip sa inyo mga labi. Hey! For today's video, I am so excited because we are back on this new episode of our Back on the Beat, where our queens are going to be back on our channel and we're going to go talk about all the beautiful trainings that we had. So today, for our episode, I am with the one and only, yung gusto nila laging may kabate. The one and only, look queen for the past weeks. Ang pinaka-cute na cute sa season 3 Drag Race Philippines. Igigib natin to. None other than J Queen! May kabanding na siya, kayo naman kasi. Ako yung fan-favorite ng season. Fan-favorite na bulo. Fan-favorite, look queen. Lahat, igigib namin. Pinaka-cute. Pinaka-cute. Oh, yun. Today, J Queen's going to do our makeup and napili ko is ang kanyang Sailor Moon fantasy ko yun eh. Yung wag kang pa-bebe na. Oo. Yung nilip-sync ko ng mata. Oo. Alam mo ba't nag-walkout si Yuji? Bakit? Naglabas ka kasi ng pulbo. The bad trips siya. The bad trips siya. Wala, pulbo ko yan Alam mo, hindi ko naalala yung pulbo na yun. Ay. Kaya naman mga Bex, tama na mga chika-chika. Let's go ahead at mag-thankay na tayo. And ayan, so we sisimulan na tayo for our makeup. Ayan, then habang may make-upan mo ako, JP, babalik tayo sa mga Drag Race journey natin sa loob. As magkakasama naman tayo. Isa na rin lang hiningahan natin. Diyos ko yung journey ko, puro away. Puro away yung nakita. Pero dahil daw sa'yo, kaya rin tayo number 1 sa rating. Hindi tayo sure dyan. Ayaw ka niya. Hindi, ayaw ko i-claim kasi baka sabihin mga tao, ano pinapil nyo na mabili? Pero deep inside talaga sabi ko, ano pag-uusapan na sa akin? Kaya gusto niya pala talaga. Hindi naman, pero nakakabaliw kayo yung... At saka baklaan lang yun. Ako, anyway, sisimulan natin sa kanyang routine. Kasi ang gusto ko talaga kung paano ka nag-makeup. Turn ako into you. Wow. Korean ka na. Korea. Hindi gusto ko pa. Babae. May kulay na. So, diretso ka foundation agad. Oo. Anong gamit? Yung gamit ko ngayon yung niregalo sa akin ni Bert na view. Yung backstage. Oo. Then, Teka lang. Ano, Ver? May regalo ka sa kanyang ganyan. Ay, what? hindi siya regalo actually, hingi siya. Hindi. Pero sabihin na natin gift para nga, di ba? Vice diba? Tulong-tulungan tayo sa image din. Oo. Tsaka Sila Maxi nga, tinulungan ako para tigil yung bash niya. Hindi. Siyempre, hindi naman kapapayag ka ganun yung tsura mo. Akala nyo naman lang sila mga kaaway. Di ba? Yun nga yung kung gusto kong sabi ko. Akala mo naman yung mga to, walang kaaway, nakakaloka. Parang hindi ko makagat sa labas. Tsaka show yun. Siyempre sa loob, medyo may mga pitikan, pero nagiging okay din naman. Ito. Try nyo kayong 1 month Alam walang niyo kung sino talaga nagkakaaway. Si Mix at saka siya. Hindi na sila nagpapansinan ngayon. Gaga. Sana kayo. Gawa ng issue. Gawa ng issue. So what inspired you to do makeup muna bago you joined drag?
Yung dahilan kung bakit ako nagsimula mag-makeup, kasi yung mga nausong mga human dolls dati sa internet. Human dolls? Hindi parang dun siya nagsimula dahil puro Asian nga yung research ko. Nakita ko yung mga parang human dolls na nagme-makeup ng anime. Tapos ginagaya ko lang. Ah, Doon siya so- start. Sinong ginagamit mo? Sila Anastasia Sabrina, sila Venus Angelic. Yung mga viral din sa YouTube before. Tapos mini-makeup mo sa sarili. Oo, ginagaya. Pikas-pikas ka. Oo. Ay, Bigas-bigas na ako. Yung mga yun yung mga amats kasi mula bata pa ako. Gusto kong magmukhang anime. Nabilat. Okay, so you mentioned sa Attack na nagta-transgender ka before, you were transitioning before. Oo. You were transitioning before, you mentioned it sa Attack. Ano yung ano mo doon? Yun na ba yung start ng makeup or era mo or... Hindi pa actually. Mas sobrang bagets pa talaga ako nung nagme-makeup ako. Mga 10 years old ako nag-start with makeup. Tapos yung transition ko, around 16 years old ako. 16 years old na Oo. transition mo. Tapos yun na yung parang medyo nag-i-start akong rumakit-rakit ng makeup at saka pupasok ako sa mga bar ng hindi nila alam na minor ako. Ano to? Tapos nag-show ako. Ayun, parang nung kumita na ako ng various sa drag. Nahuli ka? Oo. Totoo? Parang ginawa ng paraan ng bar. As in, nanghingi sila ng consent form sa magulang ko. Pinorge ko lang din. So, diba lang may mga illegal activities na before. What decided to the transition? Sa totoo lang, medyo mababaw yung dahilan. Kasi depressed na ako dahil nababak yung family ko. Then, yung parang yung lalaki na kinikita-kita ko na parang na-inlove ako. Pero Nag-koibi ka era? hindi siya koibi talaga, pero bet na bet ko kasi siya. Tapos parang, hindi niya na-reciprocate. Na-depress ako ng hard. Trinay ko makipag-date, pero nung trans pa ako, nung bilat-bilat pa ako, parang ginagawa kong fetish ng mga may bet sa akin. Totoo? Parang sa napagod na ako. May one time na nakipag-date ako. Straight siya. Tapos pinipilit niya akong umuwi sa dorm nila sa UP. Para nung time na hindi pa ako sexually active nung mahal. So parang nagulat Figure. talaga. Oo. Parang after nun, lalo akong naleba. Ano yung level? Nabaliw. Oh. So parang after nun, napag-isipan ko na parang hindi na talaga ito yung para sa akin. Hindi ko na bet yung trato sa akin. ng Hindi mga- siya mababaw actually. Medyo ano siya. Hindi ko na bet yung experiences ko sa mga lalaking nagkakagusto doon sa akin. Mm. Kasi parang gusto lang mag-experimento. So gustuhin ka pala. Nung bagets-bagets pa ako, ngayon hindi na. Unang date pa lang, lumalabas na yung baliw. May mga natuturn up na parang mahirap siyang Mahalin. Oo. Bakit mahirap bang mahalin si JP? Kita naman sa show, mahirap ako mahalin. Feeling at ng mga intindihin. tao nga na ayaw, walang band. Ang tawag dito, Putang ina, saan ba kasi galing yung edit na yun? Charot. Paano ako makikipag-banding kung ayaw hindi naman makipag-banding sa akin? tayo nung nila Yudi, nila Bench. Nung nasa hotel na tayo, yung kalmado na tayo. Tapos parang yung bonding ng mga, parang nag-start yung mas bumaba yung goal sa inyo. So parang yun na, doon nag-start. Kaya ngayon, sobrang chill ko. Sabi ni JP. Hindi Hindi siya happy. Hindi. Kaya yung sinasabi ko lagi, we don't try to at least give a person like self-doubt. O dati ibigay sa kanila para magda-doubt sila sa character. Lalo na tayo mga bakla, marami tayong mga pinagdaanan. Lahat tayo may iba't ibang klaseng mga bukod sa buhay, ganyan. I mean, not only bakla, but most of the bakla face pathology. Yeah. Always be kind kasi lalo na sa each other. Pero kung papansin din, puksa! Pukla. Lahat tayo mga bading laging weird ang tingin na sa akin. Pero hindi nila alam tayo yung pinaka-smartest. Lahat ng pinaka na sa Lahat ng pinaka na sa mga bali. Ano ba, ang lalim na ng pinunta natin. But, sa'yo na. Nag-start lang ako lumabas-labas ng bahay, mga 14 ako. Tapos sumasama ako sa mga bali. Tapos doon lang nagsimula yung parang communicating skills ko. So, parang until now, hilaw pa rin siya. Kasi buong childhood ko nasa loob lang ako ng bahay kasi nga Chinese family ako. So parang sobrang strict. Parang, nung lumaki ako, parang hirap na hirap ako makapag-communicate. But Chinese family na naman, what do you mean by that? Kasi yung dad ko is lumaki sa stepmom niya na medyo may pagka-Chinese Culture. yung family. So parang pag huwag ka masyadong madaldal, huwag ka masyadong maingay. Tapos pag nag-aaway, hindi ko alam kung paano ako magre-react. Tapos hanggang sa isang araw, bigla na lang kakausapin ko, okay. So sobrang weird ko when it comes to resolutions. Kasi hindi ko rin talaga alam kung saan mag-start. Pero tinatry ko namang ayusin na.
So, punta naman tayo sa pagiging makeup mo. Did you ever did a gig na makeup artist? Lahat ng gig, in-avail ko before. Totoo. Oo. Ano yung pinaka-gig na hindi mo better in-avail mo? Sa totoo lang yung pagbubuhok talaga yung parang hirap na hirap ako. Totoo! Kasi sobrang ano siya. Just an FYI, J Queen is one of the wig queens here in the Philippines and one of the best wig queens here in the Philippines. She's been doing a lot of hairs, Manila, Luzon, mga celebrities, sila Mama Pao, para sa Pero yun, yung parang sobrang hirap kasi nung pagbubuhok. Kasi sobrang grabe yung time at saka yung arm strength na kailangan mo para nag-i-style ng wig. So parang yun yung pinaka medyo hard na trabaho ng ginawa. In fairness, achieve naman niya. Ako lang yung ako lang yung hindi durog yung wig sa Drag Race. Kasi ako gumawa ng mga wig. Sira ulo pa. May mga nadurog kasi talaga. Tsaka ang sarap nitong season 3 na to kasi may friend akong dalawang wig queens. Tsaka si J Queen. Pag tao-tao yung need ni John, si Burr. Tapos pag draga-draga, akin. Can you walk us through sa mga signature look mo? Like, what is your favorite look? Like, makeup lang. Actually, yung makeup ko, medyo sa camera, yung register niya, mukhang isa lang. Pero, ano kasi yung, sa isip ko lang kasi yung technique iba. Oo. Kasi pag tinitigan mo naman ang slide, paiba-iba. Pero yung pinaka-favorite ko, yung look, is yung promo. Kasi nadetalihan ko ng malala. Kasi yung makeup style ko is yung Douyin makeup. Yung uso sa China. So parang doon ako nagbabase ng makeup lang. Did you ever had like a makeup look where nahirapan ka inside the Drag Race? Lahat kasi may time constraint. Oh. Kasi hindi ako sanay na parang minamadali, parang may makeup. Mabilis ako mag-makeup pero ayoko nung pinapressure. Oo, yung 5 minutes please. Do you think makeup is one of the big part of your drag journey? Para sa akin hindi. Kasi never ako nakilala as mag-queen. Bilang hindi naman biggest part of your drag journey ang makeup, paano mo nalang binubuhay yung character mo plus makeup? Do you like more on ginagaya mo yung festival? Or you're more of like Ginagaya ko yung outfits. Lalo na pag nag-K-pop ako, ginagaya ko yung mga outfits sa mga K-pop idols. In fairness, si JP ang pinaka-first narinig ko K-pop na draga. Ano niya parang napag-usapan din namin ni Precious yun. Parang nung nakita daw nila sa mga stories na, ay nag-K-pop si J Queen. Parang carry pala yun. Yung kinento niya sa akin. Kasi nga wala naman talagang dapat kay basihan ng drag. Dapat ang drag, you guys need to understand, it's an art. So if you guys find a drag na parang na-awkwardan kayo, maybe awkward yun sa inyo, pero meron siyang tribo na hindi awkward yun sa kanila. Drag is a form of expression na, di ba? Yeah. Kasi hindi mo express. Tapos ayun nga, pag professionals naman, we are asked questions. What did they ask me that question? Paano ako makikipag-banding? Kung ayaw hindi naman makipag-banding sa akin. Alam ko yun, naiyak ako yung parang, yun na yung pagod na. So, anong question yun? Bakit banding naman? Naisip nila? Yung sinabihan ako na parang nasa plastic cover ako. Yun yung tanong ngayon sa pagkakaalala. Parang nasa loob ka ng plastic cover. Yeah, actingan. Pero pasensya na sis, hindi mo masyadong ginagalingan yung acting skills mo kasi nakikita namin na umaarte ka lang. Kaya parang ganun yung response. Did you ever felt that you were in the plastic cover? To be honest, hindi. So parang gulat na gulat din ako ng moment. Siguro yung kaya ganun yung response ko sa Untuck, yung parang nagtatantrums na ako kasi sobrang frustrated na ako. So let's go with your runways naman. What is your favorite runway na tinakbo mo dun sa Yung elimination outfit ko, yung Chinese Sunset. Oh, really? Kasi very close to my heart yung And ang ganda ng photo process. In fairness dito kay J Queen gigib ko sa kanya yung mga pa-photo process niya. Kasi sabi nga sa akin, the visions are always from him. Is that right? Yeah. The visions were from him. Kasi totoo yan, may photo processor tayo. Pero if the visions are not good, it's not gonna really reflect good. But J Queen's pictures, tingnan nyo yan, di ba? Bongga. Yung 3D fractal kasi talaga, yung naisip ko, Which is Sailor Moon. is yung day, yung, di ba may repeating patterns, yung
fractal. Nag-focus ako sa fractal element, hindi sa 3D. Parang isip ko, loops. Ano ba yung loop na pwedeng may loop sa katawan? Kasi 3D fractals is to be, here are the examples of 3D fractal. Yeah, kasi a lot of people are like focusing on 3D, but these are the 3D fractal. Fractals are more of like these dimensions. Yeah. Snow, that's why ginawa ko snowflake. Oo. Diba? Ako ginawa ko repeating pattern ng swirls. Yes, Na swirls. paiba-iba yung shape at saka size. And a lot of people are asking, bakit ganun lang yung, ano mo, like, sawang-sawa sila sa ano mo. Well, because that's her brand. So very cosplay-ish. Kasi yung... That was her brand. Yung kahit anong sabihin niyo, that's her brand. That is her drive. They want to see a different side of you. Did you ever try to do like a draga talaga? On-air runway ko. Talaga? Asian pa din, hindi na siya cosplay, pero sobrang high fashion drag. Anong kasi? Isang episode na lang sana mapapakita ko. Pero, that's life. So parang kahit, kasi sobrang basic na nung material na kumo. Sabi ko, kailangan pasabog yung concept. So, concept. ano siya, mukha siyang buntot ng drag. Let's go with the critics. What critics did stand out sa'yo? Like, hindi mo makakalimutan. Let's start with the bad one. At yun lang yung problema sa akin sa loob. Ano yun? Ano yun? Yung mga bad critics, hindi ko maalala. Oo, naalala ko pala. Kasi sobrang, real time kong nasasala sa utak ko. Pag ayaw ko pakinggan, talaga mapakinggan. Hindi ko siya. Hindi ko siya pinapakinggan talaga. Oo. Coping mechanism ko rin siya. As in, sobrang basag ng utak. So wala kang masasagot? Wala. Sa mga negative critics, wala. Wala. I'm so sorry, Your Honor. Yung pinaka-favorite kong critic sa akin, yung pag tinatawag ko cute nila Jiggly Chan nila Kalit. As in, pag sinasabihan ko Yan na ano ba? pag sinasabihan akong cute ng judges, para ko nilalabasan. Bakit? Napapaiba na kami. As in, may ganun ako. Guys, May ganun akong angulo sa critic. Kasi kinikilig talaga ako. Tapos, baon-baon ko siya hanggang on top. oo, te. Tapos tatanong, ano sabi sa'yo? Actually, wala naman sinabi sa akin. Bakit mo naman sinasadibdib ang mga bashes kung gano'n naman pala? Hindi ko siya dinidibdib, pero nababasa ko kasi. Yan sabi ko kasi sa kanya, yung basahin yung mga bawa. Yung pala yung kinabilap. Nag-fishing din. Hindi nung... J Queen, latest. Hindi ako nag-fishing, tinatag nila. Dimension. Ganyan. Hindi na mo, lawag mo silang ano eh. Nung first week nga, medyo... Kasi sobrang na-overwhelm ako. So parang dinamdam ko yung first 2 weeks ng bashing. Tapos pagdating ng episode, sabi ko, Ayaw na. Ano yung pinakamasakit na nabasa mong hate comment? yung body shaming. Oh, anong yun? Anong sinabi? Kasi ang tagal kong build yung... Confident ko. Actually, hindi siya confidence, pero yung hindi na ako bumalik sa medyo unhealthy na yo-yo diet. Bakit ba? Mataba ka? Ngayon nagda-diet na lang ako. Okay. Pero nung show kasi medyo sobrang mataba ako. Like, aminado naman ako. What is the yo-yo diet? Yung sobrang bilis ng influx ng diet mo. From mataba to mapipos bigla kang tataba. Oh, okay. Kasi medyo ganun yung katawan ko. Mabilis akong mag-fluctuate into smaller size than konting kain na biglang fat. So para ka palang yung laro na binabasa ng malaki. Oo. Para akong yung Ay! yung orb. Putang inang to! Nilit! Ano yan? Lip routine ko talaga. Oh. Yung guhit-guhit ko sa labi. Nawawala. Lip tint lang gamit ko, tapos lip gloss. Ito, how did you felt when Zimbading was told that you're gonna be lip-syncing? Nung nalaman ko kung lip-sync kami ni Zimba. Hindi ko siya naisip in real time. Ang naisip ko lang nun, kailangan ko alalanin yung lyrics. I have a job. Wow. Tapos nung na-eliminate na ako, sabi ko, wala akong pag-asa si Zimba. Wala akong pag-asa si Zimba yun eh. Oh, paano naman to? Sa mga tao na nagsasabi na over-botox daw yung bibig. Totoo naman.
Okay na. And Alam si bakla kasi kung kailan kinabukasan na yung episode. 2 days before. 2 days before. Wow. Give ko sa kanya yan. Tapang, di ba? Tapos ano pala, yung pinakaunang nakapansin nun, si John, entrance ko pala, sabi niya, ba't hindi? Sinabi niya lang sa akin later on. Tapos akala mo yung iray-iray na nakagalan siya. Yung pala yung, ay, labi na Hindi pala. talaga siya gumagalaw. Tapos sarang nagtataka si John, ba't hindi gumagalaw yung labi? Tapos sabi ko sa kanya nung group challenge, baka lang mag-lip sync ka. Kasi hindi. Hindi naman siya nag-lip sync. Yung ganun daw. Anyways, ayan. So, ito na nga. We're just going to complete the look with JP. Bibisa niya ako for the Sailor Moon Fantasy. Kaya naman, let's go! And there you go mga Bex. Ayan, nabuo na tayo ni J Queen and ito ang kanyang 3D Fractal Fantasy which is, kung hindi nyo bet ako, bet ko to. Alam nyo nung lahat ng babae, bet ko. Ayan, thank you so much, Salamat, J Queen. Ayan. At naramdaman ko ang workroom ulit. Yes. Naramdaman niya yung wag kang pabibili. Oo. Isa nga wag kang pabe. Si Yudi yan. Si Yudi yan. Ayan, meron ka bang gusto sabihin sa mga fans mo muna? Ayan. Sa mga fans ko, of course, maraming salamat na kahit hindi maganda yung napakitang side ko sa show, sumusuporta pa rin talaga. Ayan, how about sa mga bashers mo? Sa mga bashers ko, yun yung sabihin ko, like, Bashers. Pero hindi ako ganun outside of it. J Queen is a very humble and a nice person. Kaya wag mo. Humble ba? Depende sa sitwasyon. Depends sa situation. But he's a very nice person and he's a very young person but a very talented one as well. Kaya naman please do support him. And tama niyo na yung hate sa kanya kasi hindi rin nakaka-press siya. Nagbabaklaan lang kami kayo naman personal. All of us inside did our best. All of us got pressured and we all have different type of coping kung paano natin ito-turn pressure into a fun one, which is sa kanya, hindi siya naniniwala sa mga negative sa kanya. Tsaka magandang dilulo siya. Dilulo talaga si Bakla malala. Oo, ano naman kung dilulo siya? Alam niyo kung drag queen kayo, hindi kayo dilulo. Bakla, hindi kayo magiging fantasy. Siyempre, lahat tayo kailangan dilulo. Ikaw na nga lang magbibigay sa iyo sa sarili mo. Hindi mo pa ibibigay. Nandito, be your number 1 fan. Yes. Please do invite them on your socials. Ayan. Follow me on Instagram, TikTok, and X at d.jqueen. Balita ko meron kang interview. Ay, hindi. Tapos na yung ano na yan? Ay, ito ko pala! Ano? Bakla na. Stream my song, Love on Low, on Spotify and Apple Music. And marami pa ko ilalabas na bagong music. Kasi marami akong gustong gawing activities out of drag. Work. And I will be putting all the links down below para sa kanyang mga songs, the merch, and all para you guys could all follow J Queen. And there you go mga Bex. Yan. If you guys really had fun with this video, please don't forget to give me thumbs up. And if you guys are new to this channel, don't forget to subscribe. Para naman sa mga Bex natin na laging gustong updated, hit the notification bell button right there para sa tuwing upload ko. Kasi always updated. And once again, thank you so much and I will see you on my next one. Bye mga Bex! Gusto mo ba ng banding? Ayoko na ng banding! 1, 2, 3, funk it. My darling, I love you, 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 I love you.